Alright, hello everyone. Welcome sa panibago nating lecture. Today, ang pag-uusapan natin developmental psychology. Para to sa mga naghahanda dyan sa board exam. As you know, DepPsych is one of the areas na kailangan yung pag-aralan. So I hope this short lecture can help you prepare for DepPsych. Pag-usapan natin, identity development in adolescence. But before I go on, basa lang muna ako ng passage. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I have learned from my Father, I have made known to you. Ang konteksto nito, ang kausap ni Kristo, ang nagsasalita dito si Jesus, ang kausap niya yung mga followers niya. So bakit ko to binasa as I go along? Connected to sa topic natin today on identity development. Here's my simple outline for today. Number 1, pag-uusapan natin anong ibig sabihin ng identity. Number 2, paano ba nabubuo ang identity, especially during adolescence. And number 3, pag-uusapan natin yung concept ng identity achievement, which is very important in DepPsych. Kasi, bigyan ko kayo ng clue, yung number 3, kapag ang isang adolescent, meron yan, overall gumaganda yung development niya. So, paano ba magkakaroon ng identity achievement ng isang teenager? I'll discuss that as we go along. Simulan natin sa number 1, pag-usapan natin the nature of identity. Ito ang definition ni Erikson. What is identity? Coherent conception of the self made up of goals, values, and beliefs to which the person is solidly committed. As you can see, very old na itong definition na to, but up until today, napaka-timeless ni Erik Erikson, relevant pa rin yung ganyang definition ng identity. Now, in a more layman's term, ano bang ibig sabihin ng identity? Sa Tagalog, pagkakakilanlan, ito yung sagot mo sa tanong na, who am I? So, kapag tinanong mo yung sarili mo, who am I? Tapos sinagot mo yung sarili mo, kolektahin mo lahat ng sagot mo sa tanong na yan, yun yung identity mo. Or, kahit ako, kung kausap kita, gusto kong malaman yung identity mo, anong tatanong ko sa'yo? Who are you? Diba? Tell me something about yourself. Who are you? Lahat ng isasagot mo sa akin, kokolektahin ko, pagdidikit-dikitin ko yung data, yun ngayon yung magiging identity mo. But if you read the literature, marami pa palang smaller components yung identity. This is a very general definition of identity. Pero ano yung mga specific aspects of a person na bumubuo sa identity niya? According to the literature, the following. Ano yung mga roles mo sa buhay? Ano yung mga kaya mong gawin, both physical and mental? Ano yung mga preferences mo? Anong movies yung gusto mong pinapanood? Anong pagkain yung gusto mong kinakain? Anong mga lugar yung gusto mong pinupuntahan? Yan, mga preferences yan. Your ideas about sexuality. Anong definition mo sa sex? Bakit ba ang tao nakikipag-sex? Kanino ka ba dapat makipag-sex? Yan, aspeto yan ng identity mo. Spirituality. Naniniwala ka ba sa afterlife? Meron bang supernatural world? Naniniwala ka ba sa Diyos? Kamusta ang relationship mo kay Lord? Lahat yan. Aspect ng identity mo. And of course, destination. Saan ba papunta ang buhay mo? Bakit ka ba nagtatrabaho? Bakit ka ba nag-aaral? Saan papunta? Ano ang ending ng buhay mo? Destination yon. So, kolektahin ko lahat ng sagot mo in those aspects of your life. Yun yung magiging identity mo. So, maganda tong i-reflect, no? Let's say you are in a vacation, tapos malabo pa sa'yo kung anong identity mo, ito magandang outline to. Isa-isahin mo yan. What is? What are my? Yan. Tapos, kolektahin mo lahat ng sagot mo dyan, i-type mo sa isang document para magkaroon ng concrete form yung identity mo. And by the way, no, identity is very important because our identity is the basis of our thinking, basis of what emotions we feel, and basis of what actions we do. Nagiging stable yung psyche natin kapag alam natin, klaro sa atin, yung identity natin. On the other hand, yung mga taong nakakalimutan yung identity, halimbawa, nalasing or nabangag sa drugs, nawawala yung mga sagot nila sa sarili nila. Nawawala yung identity nila. Anong nagiging effect? Nagiging random sila. They are not making sense. Kung ano-ano na lang sinasabi, kung ano-ano na lang ginagawa, nagbabato ng bote, 'di ba? Kung sino-sino na lang minumura kasi hindi naklaro sa kanya yung identity niya.
So mahalaga in human development na dapat klarong-klaro sa atin kung sino tayo. Kasi the more na klaro ito, mas nagiging maayos yung takbo ng pamumuhay natin. Mas nagiging stable yung actions natin, yung emotions natin, yung thinking natin. So that's one criteria para maging maganda ang buhay natin, klaro sa atin kung sino tayo. Now, in adolescent development, syempre, hindi mawawala si Erik Erikson on identity kasi sa theory niya may sinabi siya about identity development. Isa sa mga stages niya in his psychosocial development theory, yung tinatawag na identity versus role confusion. Ito raw ang issue ng mga tao who enter adolescence. May comment si Erik Erikson dyan. You can just read this on your own. Pause the video if you need to. Hindi ko na babasahin. I would just like to highlight some keywords. Gusto kong i-highlight dito yung words na vital process. Ang pagbuo pala ng pagkakakilanlan ng isang teenager, proseso. Hindi siya agad-agad nangyayari. Hindi yung natulog yung teenager, hindi niya alam kung sino siya. Paggising niya, alam na niya kung sino siya. It's a process. It takes time bago mabuo ang identity ng isang teenager. Now, I want to insert something here under insight number 1. Habang ang teenager, sinasagot niya yung mga questions tungkol sa sarili niya, kinakailangan merong adult guidance. Kinakailangan merong taong nagpoproseso, tinutulungan siya na sagutin yung mga bagay-bagay tungkol sa sarili niya. Hindi pwedeng 100% iasa na lang to sa teenager, magta-trial and error siya para malaman niya kung sino siya. In fact, I would say na kapag ang teenager wala siyang gabay ng magulang, wala siyang gabay ng matanda, in answering these questions, delikado. Risk factor sa pangit na development. Ang tanong bakit? Bakit hindi natin hayaan ng mga teenagers na mag-trial and error, sila bahala mag-conclude kung sino sila? Hayaan natin silang i-explore yung mga sarili nila. Bakit hindi pwede yon? Later, I'm gonna explain. Bakit? Risk factor kapag walang adult guidance. Especially, sabi ko nga dito, no? Especially when? Especially during early adolescence. Kailangan talaga magabayan ng isang teenager na nasa early adolescence, ng isang matanda, habang sinasagot niya yung mga questions na yan tungkol sa sarili niya. Next, I want to emphasize on those red words, builds on the achievement of earlier stages. Ibig sabihin, kung anumang identity ang mabubuo ng teenager sa sarili niya during adolescence, may kinalaman doon yung mga past experiences niya during the earlier developmental stages. Kaya pwede nating masabi na yung nakaraan natin is the foundation of our identity. Sa DevPsych, ang tawag dyan continuity. Ibig sabihin, merong mga nangyayari sa buhay natin na may mga long-term effects. May nangyari sa atin during earlier life period, may effect sa atin yon hanggang sa mga next life periods. And that includes early experiences during our infancy, during our childhood. Kung sino man, tayo, kung anumang identity ang mabubuo natin during adolescence, malaki ang kinalaman ng mga past experiences natin in the previous life stages. Sabi pa nga ni Erikson, let me read, the identity crisis, ito yung proseso na hinahanap ng teenager yung identity niya, occurs in that period of the life cycle when each youth must forge for himself some central perspective and direction, some working unity out of the effective remnants of his childhood and the hopes of his anticipated adulthood. I want to emphasize on the word remnants. Ang ganda ng word na yan. Ang sinasabi ni Erik Erikson dito, merong mga small events in our past stages na malaki pala ang contribution nun sa identity development by the time we enter adolescence. Tulad ng ano? Ano yung mga early experiences na yan? Like what? How your parents treated you. May kinalaman yan sa identity development ng teenager later on. What else? Yung mga play experiences ng bata. Kamusta yung paglalaro niya ng mga laruan? Kamusta yung paglalaro niya with other kids? May effect pala yon sa identity development. Kamusta naman yung mga friendships na nabuo niya? Ano yung peer status niya sa eskwelahan? Just watch my other lectures, no? If you want to know anong ibig sabihin ng peer status. Pero kung ano man ang peer status mo,
malaki ang connect doon sa kung sino ang magiging ikaw when you undergo identity development in adolescence. School experience, kamusta? Nabubuli ba siya sa school? Or overall, gusto ba niya laging nasa school kasi masaya siya sa school? Naniniwala ba siya na magaling siyang estudyante? Lahat yan, may epekto pala yan sa identity development and even societal experience. Kamusta ang community doon sa bata, nung bata pa siya? Positive ba ang tingin niya kila barangay chairman? Positive ba ang tingin niya sa mga pulis, sa mga tanod? Anong mga programs ang ginawa ng barangay na nakabenefit siya nung bata pa siya? Halimbawa, nagpaligay yung barangay, tapos nakasama siya sa summer league. Tapos, overall, maganda yung experience niya sa summer league. Ano mangyayari? May epekto yun later on sa identity development niya kapag pumasok na siya ng adolescence. Alright? So, those small remnants of our past experiences, malaki ang kinalaman sa identity development natin. Kaya ang lesson dito, let's not underestimate childhood experiences. Tayo kasing mga adults, tayong mga guardians, minsan, meron tayong ganyang linya na hindi tama. Pag may naranasang masama yung bata sa buhay niya, sasabihin natin, we just shrug it off, hindi pa naman niya alam yan, bata pa yan. Diba? Halimbawa, binuli siya sa school. Ayaw mo na, talagang parte lang yan ng paglaki. Bata pa naman yan, hindi pa niya masyadong dinidibdib yan. Mali yung ganong attitude. Diba? Or for example, nakanood yung bata ng isang violent show, nakaano sa'yo, nakalusot sa'yo. O, dapat mo i-explain sa bata ano yung nakita niya. Dapat mo i-process. Hindi yung sasabihin mo, hindi pa naman niya alam yung napanood niya. Ano ngayon kung nakakita siya ng pinugutan ng ulo? Ano ngayon kung nakanood siya ng adults na nagsisex na hindi naman sila mag-asawa? Hindi pa naman nila alam yan. That's a very wrong line to say, given what Erickson is teaching us here. Yung mga bagay na maliliit na nangyayari during earlier stages, malaki ang kinalaman sa identity development during adolescence. Going back to Erickson, I want to highlight those red words. Builds on the achievement of earlier stages. Oh, sorry, hindi pala. Still under number 2 pa rin tayo, ha? Still insight number 2. Ito palang application ko is, dapat, bilang mga guardians, bilang mga parents, binibigyan natin ng generally positive experiences yung mga bata. Given the remnants na may epekto sa identity development as much as possible, magaganda dapat ang mga experiences ng mga kabataan. Now, don't get me wrong, I am not saying na bawal magkaroon ng negative experience because we are living in a fallen world, we are living in the world of sinners, meron talaga mga masasamang mangyayari. At some point, mabubuli sila, at some point, mananakawan sila, at some point, maaaksidente sila, okay lang naman yun. Pero, ang point lang, dapat, mas marami, mas na-outnumber ng positive experiences yung negative experiences. Because if the balance change, nagbaliktad, mas maraming negative experiences yung bata kumpara sa positive experiences, ito ngayon yung mga bata na nagkakaproblema later on sa identity development. Specifically, ito yung mga kabataan na pumapalya ang mental health during adolescence. And we have an article to support that. Ayan. So, if you have time, you can download this, read on your own. Pero ang point ng nung article is, unhappy childhood predicts mental health issues. Kapag mas marami kang negative experiences during childhood, marami kang negative remnants. Anong epekto niyan? Most likely, hindi magiging maganda yung mental health ng bata by the time he or she enters adolescence. So, as much as possible, let's create positive remnants of those past experiences. Insight number 3, I want to highlight on this word, sabi ni Erickson, groundwork for coping with the challenges of adult life. Ibig sabihin, ang identity pala ng isang teenager, pwede niyang magamit to deal with certain bad events in life. At paano mangyayari yan? Kailan nagiging coping mechanism or kailan nakakatulong sa coping ng teenager ang identity? Ang sagot ni Erickson dyan, kapag yung identity ng bata, kapag yung identity ng teenager is clear and healthy. Yun na yung identity versus role confusion. Diba sabi ni Erickson, going back, laging dalawang ano lang yan dichotomy, no?
Kapag ang isang teenager nandoon siya sa identity side, hindi siya napunta doon sa role confusion side, magiging maganda ang development niya. Kaya dapat during teenage years, ang teenager, maging klaro sa kanya, maging healthy sa kanya, yung identity na madedevelop niya. Yan yung ibig sabihin ng application number 3. Gawin natin ang lahat para tulungan ang isang adolescent na maging positive yung identity na mabubuo niya during this time. And I think this is where I can connect the role of spirituality in helping teenagers how to have a positive identity. Ang spirituality kasi, specifically Christian spirituality, malaki ang naitutulong niya na makabuo ng positive identity ang isang teenager. Like for example, in Christian spirituality, tuturuan ka that you are a beloved child of God. Sabihin sa'yo, see what kind of love the Father has given to us that we should be called children of God. O, diba? Aspeto ng identity yan. Kapag ang teenager naniwala siya that he or she is a child of God, positive identity yan. O, ano pa? Hindi ka lang basta-basta beloved child. Because you are God's beloved child, mataas ang value mo. Tanong, gaano kataas ang value mo? Sobrang taas ang value mo that even God Himself will be giving His very own Son para lang makuha ka. But God proves His love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. God is ready to give His life for you para lang mapunta ka sa Kanya. Ganyan ka kahalaga. O kapag ganyan ang tingin mo sa sarili mo, magiging positive talaga yung identity mo. Diba? Ano pa? Magiging positive yung identity mo kasi malalaman mo in Christian spirituality that you are a forgiven person. Wala ka ng guilt. Yung mga kinakagilty mo na kasalanan, hinugasan na by the blood of Christ. So along the way, in psychological terms, no, bababa ang neuroticism mo dito. Mawawala yung guilt mo, mawawala yung shame mo because God has already forgiven you through His Son. And because you are forgiven, now you have the privilege to have intimacy with God. Pwede ka na maging close sa Kanya. Pwede mo na siyang kausapin anytime. Pwede kang pumunta sa presence niya. Kasi sinless ka via what Christ has done on the cross. Diba? Now you have intimacy with God. Close na kayo. Sabi nga ni Jesus, diba? Ito yung opening verse natin. I no longer call you servants. Rather, I call you as friends. May intimacy tayo. You can talk to me anytime. You can be within my presence anytime. Kapag yan ng mga identity details na nabuo sa isang teenager, magiging positive talaga yung identity niya. Maliwanag. So yan ang ibig sabihin ng identity. Now let's move on to the process of identity. Paano ba nabubuo yan? Ang authority naman dito si James Marcia. Pag narinig niyo yung James Marcia, siya yung gumawa ng identity development theory. Sabi niya, identity development is centered on finding answers to the question, who am I? As adolescents explore and gradually commit to specific life goals and values. I want to emphasize on the red words. Sabi ni James Marcia, when it comes to finding his or her identity, dalawang psychological process ang mahalagang nangyayari. Exploration and commitment. So kung ano man ang ginagawa ng teenager dyan, exploration man or commitment, that will lead to certain identity statuses. Klaro? So si James Marcia, yan yung theory niya. Tungkol sa identity development, ano ang identity status sa mga teenagers? So sabi niya merong 4 na posibleng identity status ang mga teenagers. Identity diffusion, foreclosure, moratorium, and achievement. Ito yung mga ibig sabihin yan. You can just pause the video if you need to. Yan. Alright? Now, how does this work? Paano ba nabubuo ang identity ng isang adolescent using this theory? Merong dalawang models yan. First model is, may mga psychologists nagsasabi na during adolescence, ang isang teenager can be anywhere in the quadrant. Okay? So, si teenager A, nasa moratorium. Si teenager B, nasa foreclosure. Si teenager C, nasa identity achievement. Si teenager D, nasa diffusion. At pwedeng mag-regress, no? Pwedeng magpalit-palit. Dating nasa foreclosure, maya-maya nasa moratorium na.
Dati-dati na sa achievement, maya-maya napunta ulit sa diffusion. Posibleng mangyari. Pero ang masikat na model ng theory na to, ni James Marcia, is the sequential model. Ibig sabihin ng sequential model, merong correct sequence. Merong exact order of sequence sa pinagdaraanan yung mga adolescents in connection to the quadrants. Number 1, 2, 3, and 4. Lahat daw nagsisimula sa diffusion, and then magkakaroon ng foreclosure, and then mamaya magkakaroon ng moratorium, and then mamaya achievement na. Ito yung last stage. So, in that sequence nangyayari. Alright? So, yun yung dalawang models, no? So, parehong models naman, very useful. Pero ang mas sikat pa rin sa DevPsych is the sequential model. Mas marami pa rin mga research papers that explore on identity development using this model. Yung talagang stage by stage yan. Magsisimula sa stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Ngayon, mabilisan lang, ano bang ibig sabihin ng bawat isa dito? Okay? Unahin natin yung identity diffusion. Ito yung estado ng sarili natin na hindi pa natin care kung sino tayo. Wala tayong pakialam kung sino tayo. Okay? Karamihan ng mga taong ganito, usually mga kids, hindi pa masyadong issue sa kanila kung sino sila. Ano bang mga aspirations nila sa buhay. Ang gusto lang nila gawin, maglaro maghapon. Diba? Foreclosure naman, ito naman yung identity status where meron ka ng identity na pinili para sa sarili mo. May conclusion ka na, eto ako. Pero yung conclusion mo na yon, hindi siya nanggaling sa exploration. Hindi ka nag-explore ng mga alternative identities. Talagang out of nowhere, pumili ka lang ng isa kasi feeling mo, yun yung trip mong identity. One good example of this, still within childhood years, no? Yung gusto mo maging astronaut. Talagang sure na sure ka na gusto mo maging astronaut. Pero, hindi mo naman pinili o hindi ka nag-explore ng iba pang identities. Hindi mo in-explore yung kung okay ba sa'yo yung nursing. Hindi mo in-explore kung okay ba sa'yo artista, kung okay ba sa'yo ang businessman. Talagang gusto mo lang maging astronaut. At bakit mo gusto maging astronaut? Kasi siguro sabi ng nanay mo, mag-astronaut ka, or maybe may napanood ka sa TV. May napanood kang astronaut, feeling mo cool ang maging astronaut, so yun, pinili mo. Foreclosure, gusto kong maging astronaut. May pinili ka na walang exploration. Got that? Yung identity confusion, parehong wala. Walang exploration, walang commitment. Remember those two words, ha? Huwag niyong kakalimutan. Exploration and commitment. So, dito sa identity diffusion, parehong wala. Dito, merong commitment, pero walang exploration. Yung moratorium naman, you are in constant exploration of different possible identities, pero wala ka pang pinipili. So, nagta-trial and error ka pa dito. Okay kaya maging astronaut, okay kaya maging nursing, okay kaya maging businessman, maging teacher, whatever. Nangongolekta ka ng data, pero wala ka pang pinipili kung ano ang identity yung para sa'yo. Hindi mo pa alam kung magdodoktor ka ba, o magpapastor, or mag-athlete ka, kasi nga, nasa moratorium ka pa. You are still exploring. Yung identity achievement naman, ito yung identity status where after mo mag-explore, tinimbang mo lahat ng options, nurse, astronaut, artista, model, athlete. At the end of the day, pinili mo maging artista, sure ka na yun ang gusto mo, yun na yung identity achievement. So, meron ka ng exploration, tapos na, leading to a commitment. Sa moratorium, remember, puro ka lang exploration, wala ka pang commitment. Diba? So, identity achievement, yun na. Nag-explore ka na, and after exploring everything, after collecting data, finally, you made up your mind. Magko-commit ka na sa isang identity. Kaya nga, yun yung last stage eh. Sabi ko kanina, no, if you are in that model, you start with diffusion, followed by foreclosure, magmo-moratorium ka, hanggang sa mag-achievement ka. But there is something special about identity achievement. Because according to studies in DevPsych, ang mga teenagers na na-achieve na yan. By the way, we have a test, ha? Merong ginawang test si James Marcia para malaman mo kung saan ka sa apat. But according to studies, those teenagers who are in identity achievement, guess what? Sila yung mga nagiging maganda yung development by the time they enter or they continue their adolescence. O, kaya ang application dito,
bilang mga magulang, bilang mga guardians, we really have to help our adolescents to achieve that identity status, yung identity achievement. Yan talaga ang nakakaganda sa mental health. Yan talaga ang nakakaganda sa human development. So the next question now is, kung yan ang nagpe-predict sa positive development, ano kaya ang pwede natin gawin para tumaas ang chance na ang teenager magkakaroon ng identity achievement? What psychological variable can help an adolescent accomplish this? Now we move on to the last part of the lecture. Pag-usapan natin yung identity achievement. Remember, ulitin ko, baka nalimutan, anong ibig sabihin yan? Ang dami mo ng exploration na ginawa, lahat ng alternative identities, in-explore mo, at the end of the day, namili ka na ng isa. Kapag sure na sure ka doon sa identity mo, kung sino ang gusto mong maging, ikaw, mas nagiging maganda ang development. And now we're asking, papaano nga? Paano mo matutulungan ng isang teenager na magkaroon siya ng identity achievement? This journal article can help us answer that question. Wala tayong enough time to read this here. Gagawan ko na lang ng ibang content yan. But you can download this and read it on your own. And the variable that I want to emphasize here is meaning in life. Yan yung sagot. Ano ang pwede natin gawin sa isang teenager para tumaas yung chance na magkakaroon siya ng identity achievement? Ang sagot, tulungan natin siya i-identify kung ano ang meaning in life niya. So that's the variable we need to shortly talk about in this lecture. No? Another name for meaning in life, in the literature, pareho lang yun sa purpose in life. And this is a very busy area of research in DebSpsych. Kasi huwag nyo isipin na yung pangalan parang pang philosophy or pang theology. No. This is a legitimate psychological variable na pinag-aaralan talaga sa psychology. So, maraming mga purpose in life research. No? So, anong ibig sabihin yan? Let me zoom it in and then you just read on your own. The mental sense of a goal or aim in the process of living or existence itself. Tapos, ituloy nyo na lang yung pagbasa, i-pause nyo na lang yung video if you need to. But if you further read the literature, merong mga smaller components yung purpose in life. Paano mo ba malalaman kung alam mo yung purpose in life mo? Anong sagot? Kapag alam mo yung mga sagot sa mga tanong na yan. These are the key foundations that makes up your purpose in life. So kapag nasagot mo yung mga tanong na yan, most likely alam mo yung purpose in life mo. So what's the nature of yourself? Bakit ka ba nasa mundong ibabaw? Ano ba ang life mission mo? Ito yung bagay na talagang tuwing gumigising ka, ito yung dapat mong ginagawa because that is your calling as a person. And where am I going after your life? Saan ka papunta? Pag namatay ka, kapag na-deads ka mamaya, ano mangyayari sa'yo? So yung mga sagot mo sa tanong na yan, purpose in life mo yon. The more answers you can give yourself to these questions, mas klaro yung purpose in life mo. Which according to research, mas klaro ang purpose in life, maganda na naman yan sa human development. Alright? So meron tayong mga instruments, no, na pwedeng gamitin to estimate more or less gaano kalinaw ang purpose in life ng isang tao sa sarili niya. And just a historical background, itong purpose in life na to, pinasikat ito ni Viktor Frankl nung nagsulat siya ng libro ng Man's Search for Meaning. O yung mga psych majors dyan, I'm sure familiar kayo kay Viktor Frankl, survivor siya ng Holocaust. Psychiatrist siya during that time. So, inobserve niya yung mga pangyayari inside the concentration camps. May mga psychological questions siya, sinagot niya yung mga questions na yon. And yung sagot niya sa mga questions na yon, sinulat niya sa libro niya, Man's Search for Meaning. So, dito niya inintroduce yung konsepto ng meaning in life. And later on, yung meaning in life na yan, o yung purpose in life, naging foundation ng therapy na dinevelop niya called logotherapy. Itong logotherapy na to, ginagamit to para sa mga taong may mga mental health issues. Pero ang pinaka-essence ng logotherapy is you help them identify their meaning in life. Ganun ka-positive ang meaning in life. Kapag naging malinaw sa tao yan, ang assumption, lahat ng mental health issues na masama, kayang ma-overcome ng tao kasi malinaw sa kanya ang purpose in life niya. Kaya yung logotherapy, ito yung mga questions na tinutulungan yung kliyente na masagot.
Got that? But going back to this article, asan yun? Yan. Again, gagawan ko na lang ng ibang content yan. But if you read this article, ang sinasabi dito is, ito yung claim niya. That the purpose in life predicts healthy identity development, also known as, yung kasasabi ko lang kanina, identity achievement. Review. Anong sabi? Ang mga teenagers na identity achievement, maganda ang development. So, anong tanong natin? Paano natin matutulungan ang isang teenager na maging maganda o magkaroon ng identity achievement? Ito ang sagot. Tulungan natin sila to identify their purpose in life because purpose in life predicts identity achievement. Ang isang adolescent na alam niya ang purpose in life niya, most likely, mapupunta siya sa identity achievement. Diba, remember kanina ito, yung quadrant na to, of all the 4 identity statuses, ang number 4, ang pinakamaganda ang outcome. Mababa ang mental health issues nila, nagkakaroon sila ng stable relationship in the future, sa mga girlfriends nila, sa mga boyfriends nila, nagiging healthier ang marriage nila, mas maganda ang physical health nila, mas nag-excel sila sa work nila, all because malinaw sa kanila yung kanilang identity. Diba? So, now we know ano ang pwede natin gawin para ma-push ang mga adolescents na magkaroon ng identity achievement, yung purpose in life. Pero a deeper question to ask now is, alam niyo naman ako, tanong ako ng tanong, gusto ko, palalim yung tanong ko. If purpose in life enhances identity achievement, what enhances purpose in life? Paano mo ngayon tutulungan ng isang tao, especially a teenager, na malaman niya yung purpose niya sa buhay? Ngayon, dito ko na naman ipapasok yung spirituality. But this time, I'm gonna be more specific. What kind of spirituality? Christian spirituality. Again, if you read the doctrine, Christian doctrine, ano yung mga bagay na dapat pinaniniwalaan mo bilang Kristiyano via what's written on the Bible, mapapansin mo na maraming sagot ang Christian spirituality sa mga questions related to purpose in life. Read the Bible page by page. Talagang mapapansin nyo na lahat ng tanong na yan, may sagot ang Biblia. At ang sagot ng Biblia sa mga tanong na yan, very positive. It contributes big time to the good development of an adolescent. Let me give you some examples. No? Ano ang sagot ng Bible sa mga questions na yan? Halimbawa, sa Genesis pa lang, may sinasagot na yung Bible dyan. Ano ang nature ng sarili? God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Ang dami ng kaagad sagot dyan. Ano ang nature ng sarili? Number 1, we are just creatures. We did not create ourselves. Number 2, meron tayong creator who is supernatural, not physical beings like us. We have a Father who is spiritual in being. Nature natin yan. And we always need to connect with that spiritual Father who created us. Kaya mahalaga sa atin yung spirituality. Diba? We are created in the image of our Creator. So ano ibig sabihin nun? Just like our Creator, may emotions tayo. Just like our Creator, meron tayong intelligence. Just like our Creator, meron tayong free will. O diba? Lahat yon, under yan ng nature of the self, isang passage pa lang yan. Actually, hindi ko pa nga nasama male and female, He created them. Merong dalawang gender. Lalaki at babae, nothing in between. That's another answer to the nature of the self. Right? Next. If you study the Christian doctrine, ang tao hindi lang basta-basta ginawa ng Diyos. Ang tao ginawa ng Diyos kasi meron siyang purpose para sa mga tao. And we know that God works all things together for the good of those who love Him, who are called according to His purpose. So why are you here? Dito ka na sa second bullet. Why are you here? Kasi meron kang purpose. Ginawa ka ng Diyos in His image, may mga psychological attributes ka para makatulong yan sa paggawa mo ng purpose mo sa buhay. Oh. What else? Why are you here? You are here because, ayan, ito yung very popular John 3:16. Diba? Para magawa mo ng maayos yung purpose mo, God did something to you. Or God did something for you. He died for you. Diba? Para yung mga sins mo, yung mga kasalanan mo mawala, mas maging efficient ka sa paggawa mo ng purpose na sinet niya para sa'yo. O, di ba? Therefore, ano yung purpose mo? Ito. Sabi naman sa John
But to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become the children of God. Diba? So, hindi ka lang basa-basa may purpose, hindi ka lang basa-basa niligtas, pero nung niligtas ka niya, hindi ka lang basa-basa creature, you become a direct child of God. Therefore, ano ang dapat mong ginagawa? Because you are a redeemed child of God, kinakailangan ginoglorify mo yung Diyos araw-araw sa buhay mo. Yun yung mission mo bilang isang creature of God. Let us hear the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yan ang purpose mo. Yan ang mission mo. Lahat ng bagay na dapat ginagawa mo, may kinalaman dyan. Pag yung mga bagay na ginagawa mo, walang kinalaman dyan, you are just wasting your time. And for what? Saan ba ang ending ng lahat? After mo gawin yung purpose mo, one day, you're gonna be in the presence of your Creator. Yun na sa Revelations. He will wipe every tear from their eyes, and there will be no more death or mourning or crying or pain, for the former things have passed away. Diyan ka papunta. Diba? Kaya galingan mo sa paggawa nito. Glorify God because He redeemed you. Mahirap gawin yan, especially in our worldly culture today. Evil culture today, maraming aaway sa'yo, maraming magbabash sa'yo, pero at the end of the day, at the end of time, you will be with your Creator. Yun yung sagot sa, where am I going? O, di ba ano napansin nyo? Lahat ng questions na yan nasagot ng mga major teachings of God's Word. Because God knows Kaya yung Bible punong-puno ng mga kasagutan sa mga questions na yan, because God knows how important for a person to answer these questions about him or herself. So He gave us His Word para masagot yung mga questions na yan about our identity. Now, let me just close this lecture by giving you a contrast. Okay? Kasi yung sinabi ko, going back to that framework, anong nakatulong sa purpose in life mo? Yung Christian spirituality. But I want to be fair here, no? In this world, dahil may free will tayo, hindi lang naman Christian spirituality ang pwede mong i-insert dito that can give you a purpose in life. Pwede mo ring i-insert dyan, for example, yung tinatawag na, popular culture. Pero, anong masama? Ang masama, kapag ang popular culture ang in-insert mo dyan, at siya ngayon ang nagturo sa tao ng purpose in life, imbis na maganda, imbis na identity achievement, yung maging outcome, magiging role confusion. Got that? So, hindi maganda na ang i-insert mo popular culture. Anong maganda? I-insert mo yung God's Word, Christian spirituality. Pero kapag in-insert mo popular culture, ano mangyayari? Most likely, ang ending mo, role confusion yan. Isang teenager na litong-lito sa sarili niya. Ang tanong, bakit? Bakit ko tinatawag na risk factor itong popular culture sa pag-develop ng identity natin? Bakit imbis na identity achievement, role confusion ang nangyayari? Kasi, let me give some examples, no? Popular culture, ano ang sasabihin niya sa iyo tungkol sa purpose ng buhay? Sabihin niya, for example, you are just a biological accident. Diba? Very popular yan. Evolution. Leading to atheism. So, walang special sa'yo. Wala kang pinagkaiba sa mga hayop. Pag namatay ang mga hayop, nagiging parte sila ng lupa, ganun ka rin. Lahat tayo dito nag-aantay lang tayo kung kailan tayo mamamatay para maging parte tayo ng lupa. So, kapag ganyan ang tinuro mo sa isang adolescent kung sino siya, lalong magkakaroon talaga yan ng role confusion. Diba? Lalong-lalo na sa atheism, ang hilig-hilig nilang sabihin na saan tayo galing? Ang gusto nilang sagot natin, we don't know. Ayaw nilang marinig na nanggaling tayo from a spiritual father who created us in His image. Bawal sa kanila yon. Dapat ang sagot mo, we don't know. Kaya ang isang teenager na ang sagot niya sa tanong na saan siya galing, we don't know, most likely mako-confuse talaga. Papataasin yung confusion mo ng attitude mo na you don't know. Isip ka ng isip kung saan ka nanggaling, pero ang tamang sagot lang is you don't know. It contributes to confusion. Another example of popular culture teaching, be who you want to be. Very popular yan. Yan daw ang purpose ng buhay. I-customize mo yung sarili mo sa standard na gusto mo para sa sarili mo.
Kahit sino, kahit ano ka. Basta gusto mo yung identity na yon, pwede. I-apply mo yan sa sexuality. Hindi mo feel na lalaki ka? Pwede. Hindi mo feel na babae ka? Pwede. Hindi ka babae, hindi ka lalaki, you are somewhere in between? Pwede. O, kaya marami mga teenagers ngayon, marami silang sexuality confusion. Hindi nila malaman kung ano sila, babae ba sila, lalaki, or somewhere in between. It contributes to role confusion. Another example would be, ayan, isa na namang katuruan to ng popular culture, there is no God, therefore there is no purpose. Actually, kung walang Diyos ang gumawa ng purpose, ikaw ang sarili mong Diyos. You create your own purpose. And the most popular purpose being promoted by the popular culture is, you follow your heart. Yan ang purpose mo. Pasayahin mo ng pasayahin yung sarili mo because one day you're gonna die. Habang buhay ka pa, dahil nandito lang ang buhay, walang supernatural, pasayahin mo ng pasayahin ang sarili mo. You do things that you deserve. You do things that will make you happy. You follow your heart. You follow what your intuition tells you. Yan ang purpose ng buhay. Pasayahin mo ng pasayahin yung sarili mo. Ang bad news dyan, kapag ang mga teenagers sinunod yan, hindi nami-miss out nila yung spiritual truth that the heart is deceptive above all things. It's very deceitful. Marami tayong mga bagay na feeling natin tama para sa atin, feeling natin sasaya tayo, at the end of the day, hindi pala. Ikinakasira natin. Wala, ito yung tinuro mo So, yung teenager, ginawa, nag-follow siya ng follow ng heart niya, yung pala, yung tinuturo sa kanya ng heart niya, mali. Diba? Ginawa niya lahat na magpapasaya sa kanya. Nakipag-sex, uminom, nag-try out ng mga different drugs, kung sino-sino na ang na-meet, nag-drop out na ng school, kasi hindi siya happy sa school. You get the point? Yan yung sinasabi ko. Going back to my point a while ago, I hope you still remember, bakit mahalaga na habang ang teenager nag-e-explore ng sarili niya, merong adult guidance. Kasi yung adult na yon, which I assume to be spiritually mature, mga magulang yan, yung adult na yon, sila ngayon ang magsasala. Sila ngayon ang magtitimbang kung tama ba yung mga sagot ng teenager sa mga tanong tungkol sa sarili niya. Hindi pwedeng hayaan lang natin yung adolescent na kahit anong sagot na mahanap ko, kung trip ko, yun ako. Hindi. Kasi sa totoo lang, yung identity natin, meron talagang correct parameters yan. Hindi uubra yung identity mo fully customized according to what you feel. Because God made us in a specific design. Yun dapat yung mga sagot na makuha ng adolescent. Habang ini-explore niya kung sino siya. Yung parameters that God has set for our humanity. Hindi yung depende sa atin kung sino tayo. And that adult shall guide that adolescent in answering those questions. Siyempre, ito na yung mga magulang, ito na yung mga teachers, ito na yung mga mentors sa simbahan. Diba? In fact, sa Bible, tinuro yan Diba? Kaya sinabi sa Deuteronomy, ang instructions dyan, kayo mga magulang, turuan nyo ng tama. Turuan nyo ng God's Word yung mga kabataan. Impress them on your children. Pag-usapan nyo yung mga tamang bagay in the spiritual world para lumakas sila ng maayos. Para mabuo yung identity nila ng maayos. Kasi kung walang adult guidance, kung walang God's Word na mag-guide sa identity development ng adolescent, talagang lalaki silang nalilito. Diba? That's the danger of the popular culture in contributing to role confusion imbis na identity achievement. Ngayon, may mga nakataas ang kilay dyan. Meron ka bang mga support na ang popular culture nga talagang nakaka-contribute sa role confusion? Meron. Alright? Ang isang epekto ng popular culture sa psyche ng tao, pinapababa niya yung spirituality. Okay? Pinapababa niya yung spirituality, and studies show na kapag ang tao mababa ang spirituality, hindi na siya gumagawa ng mga bagay-bagay about spiritual matters, tumataas yung mga mental health issues. Like, take for example these numbers. Diba? Ang pinapakita dito sa data, marami mga kabataan ngayon, talagang wala nang pakialam sa religion, which is an aspect of spirituality. Although they are not completely the same.
They're very related, but wala tayong enough time to discuss the difference. Pero itong idea na to, bakit nawawala na ng interest ang mga tao sa religion, especially the young people, as you can see the numbers here. Bakit? Kasi, feeling nila, hindi na mahalaga ang spirituality. Ito na yung impact ng materialism in our society. Kalimutan nyo na ang pagpunta sa simbahan, pumunta na lang kayo sa mall. Wala talagang Diyos. Ang gawin nyo, pasayahin yung mga sarili nyo, bumili kayo ng bumili ng mga bagay na gusto nyo. Yan, something like that. Kaya ito nagiging epekto. Pataas ang pataas yung numbers na wala nang pakialam sa mga spiritual matters like religious practices. O ngayon, i-connect mo yan, anong epekto ngayon yan? Studies show na kapag bumababa ang religiosity, bumababa ang spirituality, nagkakaroon ng mga mental health issues. Such as what you can see here on the slide. Now, don't get me wrong, no? Hindi ko sinasabi na 100% kaya tumaas yan yung mga mental health issues ng mga young people dahil dito. Maraming factors. Bakit? 'Di ba? Pero hindi natin pwedeng i-deny na contributing factor to. Kaya tumataas yung mga mental health issues. Because after all, we are spiritual beings. We have spiritual needs. Kung kinakalimutan mo yung religion, pinapababa mo yung spirituality mo, you are running away from spiritual needs, nagbabackfire sa'yo. Diba? Pinapalitan mo yung spiritual needs ng Gucci. Pinapalitan mo yung spiritual needs ng kasikatan. Pinapalitan mo ng spiritual needs. Pinapalit mo sa spiritual needs yung pera. Pinapalit mo sa spiritual needs yung kung ano-anong mga material things. Wala talaga. Diba? Bababa ang spirituality, ang epekto, boom, ang dami mong spirituality deprivations, tataas ang mental health issues. Diba? Kaya maraming mga kabataan ngayon, kaya sila depressed, may kinalaman sa hindi naging maganda yung identity development nila. As a result of them being shaped by the popular culture. Kaya sa totoo lang, kung gusto nating ang mga kabataan maging maganda ang mga identities nila, hindi dapat popular culture ang nagga-guide sa pagbuo ng identity. Rather, it must be God's Word. Yan. Ito. Christian spirituality enhances purpose in life, which increases identity achievement. Alright? So, hanggang dyan lang muna yung lecture natin today on identity development in adolescence. If you have any questions or comments, ilagay nyo lang dyan sa baba. Sana nakatulong tong lecture na to. Sir Howard here. Until next time, God bless.